Hello po mga katambay, si Kamanong po ang inyong lingkod, nagbabalik pong muli dito po sa Tambayang Makabayan. Komentuhan po natin ni Kamanong. Ito po mga katambay, meron po tayong kukomentuhan, kumakalat po ito sa social media mga katambay. Dahil ito po ay ang magulang o ang nanay ng ating presidente na si BBBM, ang kanyang nanay na dating First Lady Imelda Marcos. Sa kabila po ng katandaan po ng dating First Lady Imelda Marcos mga katambay, at nangyayari po din sa ating bansa. Nagkakaroon po ng tensyon sa sinasabing West Philippine Sea o South China Sea, ang China at Pilipinas. Pero po sa kabila po ito, kumakalat po ang mga video na kahit po matanda na o talagang naka-wheelchair ang dating First Lady, ay pumunta po at nakipag-usap po sa ambassador po ng China sa Pilipinas, mga tambay. Nakipag-usap po siya at hindi po natin alam kung ito po'y alam ng Pangulong Marcos na ang kanyang ina ay nakikipag-usap po. At talagang sinasabi po na talagang ang China at Pilipinas ay kailangan po hindi nag-aaway at talagang magkaibigan, magkapitbahay na bansa, mga tambay. Panoorin po natin kumakalat na video, kumakalat po ito. Kapiraso lang po ito mga tambay at komentuhan po natin mga tambay. Ito po. Yes, Chinese friendship, yeah, friendship. Chinese friendship, or faces. Okay, that's right. Yeah. Yan po mga katambay yung kumakalat pong video na talagang sinasabing friendship and syempre world peace ang gusto po ng dating Imelda Marcos. At talagang kumakalat po itong video na ito, mga katambay, yung sa kabilangan na naka-wheelchair na ang dating First Lady. At talagang hindi na po siya bumaba ng kanyang coaster o malaking sasakyan, mga katambay. Talagang mismo yung ambassador ng China to the Philippines, ang mismo pong bumaba sa kanyang opisina. At talagang doon na po nagkaroon ng usapan na napakabilis lang naman po. At yung pong video na yun hindi naman po buo yun mga tambay. Yun lang po yung kumakalat po ngayon sa social media. Yung talagang pagpunta ni dating First Lady, ang nanay po ng ating presidente, na talagang sinasabi po nga na nakikipag-ayos po sa China ang nanay po ng Pangulo at talagang yung sinasabing kapayapaan, pagiging friendship ng bansa at sinasabing world peace pa mga katambay. Talagang wala dapat mangyari, iringan. Yun po siguro ang gustong ipahayag po ng First Lady, ang dating First Lady Imelda Marcos, na talagang hindi dapat magkaroon ng iringan at tensyon o away sa pagitan po ng magkapitbahay katulad ng China. Dahil alam naman po natin, kahit po nung panahon po ng tatay po ng presidente, talagang hindi naman po kaaway halos ng Pilipinas ang China, di po ba mga katambay? At talagang ilang beses po talagang nagpupunta po dyan ang tatay po ng Pangulong Marcos Jr., ang Ferdinand Marcos Sr. sa China. At talagang matagal pong kaibigan po at kapitbahay ng ating bansa at nagbibigay po ng malaking ekonomiya rin po sa ating bansa ang China. Number 1 po dahil napakarami po nilang sinusupply ang China sa ating bansa para po ang ekonomiya rin po natin mag-function dahil halos po ng produkto na nanggagaling po sa China nasa ating bansa na po mga katambay. Di ba ba? Kaya po nakakagulat lang po itong kumakalat na video na ito. Kaya nakomentuhan lang po ni Kamano na sa kabila po na ang anak, ang Pangulong Marcos Jr., talagang agresibo po. Talagang wala pa po sa sa plano po yata ng anak ng dating First Lady Imelda Marcos na makipag-ayos o makipag-usap ng kamukha ng ginagawa po ng dating First Lady na mismo nagpunta po sa embahada ng China sa Pilipinas at yung ambassador po mismo ang kinausap na talagang parang sinasabi ng ina na hindi tayo magkaaway at kailangan tayo laging magkaibigan, at kapayapaan po pati po sa mundo ang hiling po ng dating First Lady Imelda Marcos.
Pero po tayo po, nakadepende po kasi tayo, di umano, sa sitwasyon at kung ano raw ang sasabihin ng Amerika sa ating Pangulo. Nakadepende dahil nakikita po natin sitwasyon ngayon, di ba? Talagang nagpupuntahan po ang talagang mga bansa at may mga balikatan po nangyayari balikatan exercise at napakarami na rin po naitayo na base o base militar ang bansang Amerika sa ating bansa at nilalagyan na rin po nila ng kanilang asset ang ating bansa para sa sinasabing pandigma na wala naman tayong kaaway kung tutusin mga tambay. Walang history ang ating bansa na tayo nakipagyera. Nadadamay lang po ang ating bansa sa gyera nila mga katambay. Yan po nangyayari sa ating bansa. Lagi na lang po tayong nadadamay mga katambay. You know, ang talagang naging pahirap lang naman talaga sa atin ng mahigit na ilang daang taon, panahon po ng kaninu-ninuan natin, ang panahon po ng Espanya, mga tambay. Pero sa kabila nun, yung mga dumaan po mga giyera, hindi na po natin laban yun. Kaya po, ito po, iintayin po natin sa media po ito, mga tambay. Ito pong video na kumakalat po sa social media. At baka ito po marami pa po itong laman o mga sinasabing pag-uusap ng buo. Kasi yung nakita lang po ni Kamanong sa social media, kakapiraso lang po mga tambay. Kapirasong video lang na pag-uusap at talagang pinipilit at talagang naikiusap halos ang First Lady na talagang kapayapaan at pagiging magkaibigang bansa at sinasabing world peace ang kailangan gawin natin. Hindi kailangan tayo para nag-iiringan at parang magkaaway at hindi magkapitbahay. Hindi po ba mga katambay? Ano po kaya naman kung sakaling ito po totoo itong mga video na ito, ano naman kaya ang saloobin po ng ating mahal na Pangulo na mismo yung nanay niya na sa kabila ng nararanasang katandaan at mahina na dahil naka-wheelchair na po ang dating First Lady, talagang kailangan na ng mga assistant, di po ba, para po sa kanyang kalusugan. Pero sa kabila nun, pinilit po ng First Lady na pumunta po sa embahada ng China sa ating bansa, mga tamay, para lang kausapin at iparating po sa ambassador. At yung ambassador naman po sigurado ay makakarating po sa kanilang presidente. Ang ginawa po ng nanay po ng ating presidente, mga tambay. Pero talagang siguro din po, komento ni Kamanong, hindi rin po nagugustuhan din po siguro ng magulang ng ating Pangulo, ng dating First Lady Imelda Marcos, ang nangyayari pong iringan sa pagitan po ng China at ang Pilipinas. Sa kabila po ng hindi po tayo nagkaroon ng iringan dyan, kahit nung maging presidente pa ang asawa ng dating First Lady na si Imelda Marcos, di ba? Ang matandang Marcos Sr., hindi po nagkaroon po ng iringan tayo riyan. Di ba ba? Pero po ngayon, nagkakaroon po ng tensyon, you know? At talagang pati ang ating mga Boy Scout natin hindi pala Boy Scout, i-correct lang natin. Pati ang mga ROTC natin, mga tamay, binubuhay na rin po para parang di umano gawing reserve. At kumukuha na rin po tayo ng mga reserve, mga sa mga normal na tao, mga kababayan, At meron na rin tayong mga reserve na nandun po sa may bandang Batanes. May mga reserve na tayo dyan, mga tambay. At talagang sinasanay na po ang ating kasundaluhan. At talagang udyat na lang po. Huwag naman po sana mangyari mga tambay yung udyat na tayo talagang pupunta na rin sa sitwasyon para tayo Ukraine at Israel at Hamas at marami pang bansa ang mga nadadamay, di po ba? Wag naman sana. Sana po ipakinggan po ng mahal nating presidente ngayon ang kanyang nanay. Ang nanay po sana ang pakinggan ng presidente sa nangyayari po ito. Dahil nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, wala naman po tayong problema sa China. At maganda po ang ekonomiya po ng ating bansa sa China. Dahil yung trade nagpa-function parehas na bansa katulad ng Pilipinas at China, di ba? At isa pa, binigyan din po ng katungkulan po ng dating Pangulong Duterte ang dating First Lady Imelda Marcos. May katungkulan po binigay po ang dating Pangulong Duterte po sa dating First Lady, mga katambay.
binigyan din po yan ng trabaho dahil alam po natin ang dating First Lady ay talagang, ang kalibre po niyan lalo pagdating po sa ibang bansa. Kilalang-kilala po ang dating First Lady. Lalo kung bababanggit mo yung pinakamaraming sapatos at pinakamaraming bag. Kilalang-kilala po. Kaya doon po nabigyan ng trabaho po yan lalo pagdating sa labas ng bansa, mga katambay, usapin. At lalo sa pagiging magkakaibigan kasama ng turismo. Di ba mga katambay? At sana po ilabas po ng buo, lalo po sa media, ito pong pag-uusap. Iniintayin po ni Kamanong to mga katambay. Iintayin ni Kamanong na mailabas po talaga yung buong detalye nitong kumakalat na video dito sa social media dahil hindi po buo ang pinalabas po sa social media, kakapiraso. Kaya abangan po natin mga tambay ang buo at talagang makikita natin ang totoong sitwasyon kung ano talaga ang nangyari sa pakipag-usap ng dating First Lady Imelda Marcos at ang ambassador ng China sa Pilipinas, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nagte-thank you po sa mga gusto po nating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Paalam po, ingatan nawa. Bye-bye!